mas pinalakas. Mas pinalawak. Buong pwersang maghahatid ng mga balita at mahalagang impormasyon sa anumang panig ng mundo. EuroTV News. Sumasaludo sa bawat Pilipino. Magandang araw! Narito na ang mga balitang hatid sa inyo ng EuroTV Balitang Tapat ngayong tanghali. Kami ang inyong magiging tagapaghatid balita. Ako si Mia Layagi. At ako naman si Dan Villegas para sa detalye ng mga balita. Naglabas na ng pahayag si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. patungkol sa nangyaring provokasyon ng People's Liberation Army Air Force sa Philippine Air Force aircraft nito lamang nakaraan. Tunghayan ang detalye ng balitang yan sa report na ito. Na noong nakaraan na isa muling pangaharas ng People's Liberation Army Air Force ang naranasan ng Philippine Air Force aircraft habang ito ay nagsasagawa ng maritime patrol operation sa teritoryo ng Pilipinas. Sa inilabas na statement ng Presidential Communications Office, mariing kinokondena ng Pangulo ang insidente sa Bajo de Masinloc nitong nakaraang linggo at naninindigan sa ating magigiting na kalalakihan at kababaihan ng AFP, lalo na sa Philippine Air Force. Sinabi dito na mga aksyon ng People's Liberation Army Air Force aircraft ay hindi makatwiran, iligal at walang ingat, lalo na at ang PAF aircraft ay nagsasagawa ng isang regular na maritime security operation sa Philippine Sovereign Airspace. Dagdag niya na hindi pa man nagsisimula ang pagkakaroon ng kasunduan pagdating sa agawang teritoryo sa karagatan, mayroon namang kawalang katatagan sa airspace ng dalawang bansa. Gayunpaman ang Pilipinas ay palaging mananatiling nakatuon sa wastong diplomasya at mapayapang paraan ng pagresolba sa mga alitan at mahigit na hinihimok ang China na ipakita na ang ganap itong may kakayahang kumilos sa karagatan at sa himpapawid. Para sa EuroTV News, Dan Villegas sumasaludo sa bawat Pilipino. Kasisimula pa lamang ng linggo, ngunit panibagong tigil pasada na naman ang sumalubong sa mga commuter ngayong Lunes, kasunod ng pagsisimula ng 3-day transport strike ng grupong Manibela. Muling nagsagawa ng transport strike ang grupo kasunod ng umano'y pangbabaliwala sa minorya kung saan kabilang ang mga tsuper, operators at iba pa natutol at hindi pabor sa Public Transportation Modernization Program o PTMP na balak pa rin ipagpatuloy ng gobyerno. Sa tigil pasada ngayong araw, muling nanawagan si Manibela President Marbal Buena sa Pangulo na pakinggan ang kanilang hinaing at huwag idahilan na mayorya o 80% ng sektor ang nakapag-consolidate na. Matatandaan na naglabas na ng pahayag ang Pangulo nang hindi niya pagsang-ayon sa suspensyon ng PTMP sa kabila ng rekomendasyon at resolusyon ng Senado tungkol dito. Nagsimula ang transport strike sa Monumento Circle at 11 pang strategic areas kabilang na sa Manila, Pasig Palengke, Gatchalian, Parañaque, Star Mall Alabang, Muñoz Market, Shell Barangay Gulod sa Quezon City, Marcos Highway sa Marikina, Camarin Road sa Caloocan at sa Pulang Lupa sa Las Piñas. Nakatakda ang sunod na protesta ng grupo sa Miyerkules, 14 ng Agosto, na magsisimula sa Welcome Rotonda papuntang Menjola sa Maynila. Bumaba naman na sa higit 60% ang krimen sa Mimaropa matapos magsagawa ang mga otoridad ng mga operasyon laban sa mga iligal na aktibidad sa mga probinsya, rehiyon at mga munisipalidad nito. Narito ang balita. Bumaba sa 63.64% ang bilang ng krimen sa rehiyon ng Mimaropa noong unang linggo ng Agosto kumpara sa parehong buwan noong nakaraang taon.
Sa inilabas na datos ng Regional Investigation and Detection Management Division of the Police Regional Office 24B, nasa 52 bilang ng krimen ang kanilang naitala sa loob ng ika-1 ng Agosto hanggang ika-7, mas mababa kaysa sa 143 sa parehas na panahon noong 2023. Nasa 63 mga individual naman ang nahuli ng mga otoridad, kasama ang 20 mga wanted persons sa mga rehiyon, probinsya at munisipalidad. Naaresto din nila ang nasa 19 na drug suspects habang nasamsam naman nila ang nasa 54.62 grams na shabu na nagkakahalaga ng 371,388 pesos. Lahat ng mga naarestong suspek at nakuhang ebidensya ay dinala sa mga kustodiya ng pulisya para sa karagdagang investigasyon, dokumentasyon at tamang disposisyon. Para sa URTV News, Dan Villegas sumasaludo sa bawat Pilipino. Patay naman ang isa sa mga itinuturong nasa likod ng pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid matapos umano nitong barilin ang sarili. Sa isang pahayag, sinabi ni National Capital Region Police Office Chief Major General Jose Melencio Nartates Jr. na nasa kalagitnaan ng pagsisilbi ng arrest warrant laban sa suspect ang mga otoridad linggo ng umaga nang barilin nito ang kanyang sarili. Dagdag niya, armado at hindi sumuko ang suspect at kalaunan ay binaril ang sarili sa harap mismo ng mga negotiators na ang kapitan ng barangay at pinsan ng suspect. Ilang sandali lamang din ito makaraan niyang pakawalan ang kanyang live-in partner at anak na ginawa niyang hostage. Kinilala ang suspect bilang si alias Orly o si Jake Mendoza, 40 taong gulang, na sinasabing tumulong sa gunman na si Joel Escorial para planuhin ang pagpatay kay Lapid noong Oktubre 2022. Manatiling nakatutok, magbabalik ang balik ng tapat makalipas ang ilang sandali. Billboard sa Green Hills Promenade, Magallanes, Pasay Commercial Center o sa Taft, Pasay Rotonda kaya. Sagot yan ng Modero Talent Management Services and Advertising Company by Jovil Joy Modero Reyes. Sa mga nais magpa-billboard, bisitahin lamang ang numerong nasa inyong screen. Tatak Modero, alagang Modero. Gusto mo bang magpa-billboard sa Green Hills Promenade, Magallanes, Pasay Commercial Center o sa Taft, Pasay Rotonda kaya? Sagot yan ng Modero Talent Management Services and Advertising Company by Jovil Joy Modero Reyes. Sa mga nais magpa-billboard, bisitahin lamang ang numerong nasa inyong screen. Tatak Modero, alagang Modero. Balik tayo sa mga balita. Sisimulan na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang paggamit ng mga recycled na plastic waste para sa mga gagawing road construction projects. Ito ay makaraang aprubahan ng ahensyang paggamit ng recycled plastic waste para mapahaba ang lifespan ng asphalt pavement at bilang tugon na rin sa issue ng plastic pollution sa bansa. Kasunod nito, nagbabana ng direktiba si DPWH Secretary Manuel Bonoan sa lahat ng regional offices ng ahensya, district engineering offices at Unified Project Management Office clusters na simulan na ang paggamit ng shredded plastics sa mga gagawing kalsada. Sa ilalim ng mandato, gagamitin bilang additive ang shredded plastic bag waste sa asphalt cement mix para mapababa ang pagiging prone sa permanent deformation ng concrete o asphalt surface. Ayon sa DPWH, dumaan at pumasa na sa test ang paghahalo ng plastic waste sa asphalt cement mix kung kaya't maaari na itong simulang gamitin. Sa pamamagitan nito, layunin din ng proyekto na matugunan hindi lamang ang plastic waste pollution, kundi maging ang issue ng mga pagbaha sa bansa dala ng hindi natutunaw na plastic. Nagtayo ng higit pang mga pabahay ang Department of Human Settlements
and Urban Development sa ilalim ng isang housing program ni PBBM para sa mga mamamayan nito. Ang detalye ng balita sa report na ito. Usad ng dagdag pang housing project ang Department of Human Settlements and Urban Development sa ilalim ng programa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pambansang pabahay para sa Pilipino sa Mindanao. Ininspeksyon ng ahensya ang proposed 4PH project site para sa Dreams Residences noong Sabado pagkatapos ay nagpatuloy sa pagpirma ng Memorandum of Agreement para sa nagpapatuloy na Vinta Residencia sa Barangay Salaan sa Zamboanga City. Minamata ng DHSUD ang nasa 25,000 housing units sa ilalim ng 4PH. Samantala, nagtayo rin ng mga ito ng Sikat High Park Residencia sa Barangay Layuhan na pinatupad ng NHA. Gayunpaman, ayon kay DHSUD Secretary Jose Rezelino Acuzar, ang mga proyektong ito ay patunay na walang maiiwan na 4PH project ng Presidente at may pagpapatuloy ang pagbibigay ng kanilang sariling tahanan na ligtas at disente. Para sa Year TV News, Dan Villegas sumasaludo sa bawat Pilipino. Magandang balita naman para sa mga motorista. Malakihang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ang inaasahang sasalubong sa inyo sa ikalawang linggo ng buwan ng Agosto. Batay sa mga fuel forecast, nakamba ang halos 2 pisong bawas singil sa presyo ng mga produktong petrolyo simula sa Martes, 13 ng Agosto. Sa paunang abiso ng oil firms na Sea Oil at Shell Pilipinas, magkakaroon ng halos 2 pesos and 45 centavos kada litro na tapyas ang presyo ng gasolina. 2 pesos and 40 centavos kada litro naman para sa presyo ng kerosene, habang 1 peso and 90 centavos per liter naman ang sa diesel. Ito na ang ikatlong magkakasunod na linggo ng rollback sa gasolina, habang ang ikalimang linggo naman ng tapyas para sa presyo ng kerosene at diesel sa merkado. Para naman sa ulat panahon, patuloy na minomonitor ng National Weather Bureau na Pag-asa ang magiging pagbabago o pagkilos ng low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, lalo pa at posible itong maging bagyo ngayong araw. Ang LPA na huling namataan, 1,375 kilometers east ng extreme northern Luzon, ay may malaking tsansa na maging isang bagyo ngayong Lunes habang nasa loob pa ng PAR. Sa kabila nito, hindi inaalis ng Pag-asa ang posibilidad na lumabas na ng PAR ang LPA at pagkalabas tuloy ang maging bagyo. Lalo pa at sa huling monitoring ay halos nasa boundary na ito ng PAR. May malakimang tsansa na maging isang ganap na bagyo, hindi nakikitaan ang direktang epekto sa bansang LPA at hindi rin gaanong napalalakas ang epekto ng habagat. Samantala, patuloy pa rin ang magiging pag-iral ng habagat sa kanlurang bahagi ng Luzon at ilang parte ng Visayas, kung kaya't malaki pa rin ang tsansa ng mga maulap na kalangitan, mga pag-ulan dala nito na magpapatuloy hanggang sa mga susunod na araw. Ngayong araw, malaki yung tsansa ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan lalong-lalo na sa bahagi ng Ilocos Region, gayon din dito sa may western section ng Central Luzon, itong area ng Zambales at Bataan. May thunderstorm advisory tayo around 3 a.m. ngayong araw at posible yung mga pag-ulan lalong-lalo na sa may bahagi ng Central Luzon, gayon din sa ilang bahagi ng Cavite, Batangas at ilang bahagi ng Kamaynilaan. But generally, ngayong araw ay asahan pa rin natin yung mga isolated o pulupulong pag-ulan. Pagkilat pagkulog sa malaking bahagi ng ating bansa. Makikita nyo itong bahagi ng Mindanao, halos walang masyadong kaulapan, pero posible pa rin yung mga thunderstorm sa hapon hanggang sa... Para naman sa balitang abroad, mabilis na sumiklab ang apoy sa hilagang silangang bahagi ng Athens nitong linggo, kung saan binalot nito ang Kapitolyo ng Greece ng usok. Umabot sa 400 mga firefighters, 100 fire engine, at ilang volunteers ang nilabanan ang pagkalat ng apoy sa Athens, Greece, kung saan 15 firefighting planes rin at 9 na helicopters ang nag-oopera simula nang sumiklab ang apoy. Mabilis na kumalat ang wildfire papasok ng Lake Marathon, isang property kung saan nagsusupply ng tubig ang Athens ayon sa spokesperson ng fire department ng lungsod. Tinatayang nasa 25 metro ang naging taas ng sunog, kung saan pinadalhan na ng mga emergency techs ang mga residente ng lugar para lumikas. Ayon sa mga otoridad, nasa 200 mga individual na ang kanilang nailikas at karamihan rito ay mga matatanda.
At yan ang maiinit na balita ngayong tanghali. Hatid sa inyo ng Balitang Tapat. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang aming official website, yourtvph.com. Maaari nyo na rin mapanood ang Balitang Tapat at ang iba pang mga programa ng Your TV News sa Pinoy Extreme Channel. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Muli, ako si Mia Lagagi. At ako naman si Dan Villegas. Para sa patas at tapat na pagbabalita, ito ang Your TV Balitang Tapat. Sumasaludo sa bawat Pilipino. Mas pinalakas, mas pinalawak, buong pwersang mag-ahatid ng mga balita at mahalagang impormasyon saan mang panig ng mundo. Euro TV News. Sumasaludo sa bawat Pilipino.